I've been eyeing this business for some time. Bakit bigla siyang ibebenta? Nagbago na ang plano namin mag-asawa. Magmamigrate na kami sa Amerika. Nabalitaan ko nangyari kay Mr. Rodriguez. Is he okay now? Yes, okay na siya ngayon. Kaso kailangan niya pang magpagaling. Kaya ako yung pinagkatiwalaan niyang ibenta yung business. Anyway, I'll send my lawyer para sa offer ko. If it's acceptable to you, mabilis nating maisasagawa ang transaksyon. That's good, Mr. Lee. Aantayin ko. Pero sana bilisan ninyo kasi medyo urgent po. Okay, sige. I'll go ahead now. Sige. Thank you. Konting panahon na lang, baby. Makukuha na natin lahat ng para sa'yo. Ikaw lang ang dapat makinaban ng lahat ng pera ni Robert. Hindi yung isa niyang anak. Aagawin ko lahat kay Gina. Talaga ba? Aalis ka na at di ka na magpapaalam sa amin? Mas mahihirapan lang ako pag nagpaalam pa ako sa'yo. Grabe talaga si Ma'am Betsy. Nami-personal na siya. Dinamay ka pa. Hayaan na natin. Wala na naman tayong magagawa eh. Saka sa supermarket lang naman ako aalis eh. Pero sa puso mo, sana, dili ako mawala. Grabe ka talaga. Kahit ganitong sitwasyon, nagagawa mo pang magbiro. Julia, hindi ako nagbibiro. Isa ka sa pinakamasayang nangyari sa akin dito sa trabaho. Papasalamat ako ng sobrang nakilala kita. Huwag mo na ako paiyakin, please. Mangka, dadalawin pa rin naman kita eh. Tsaka nandito pa rin ako para sa'yo. Alam mo, ikaw ang pinakamabuti kong friend. At mamimiss kita. Sobra. Mamimiss din kita. Ano? Sinisante na kayo? Ba't kasi ngayon niya lang sinabi? Nalipas mo na namin yung surgery ni Sir Robert, kuya. Ayaw na muna sana namin kayo mag-alala eh. Kawawang supermarket. Ginagawang playground na mag-inang negosyo. Lahat ng gusto nila nasusunod.
Pati mga employees natin damay. Nagsasuffer. Buwisit talaga sila. Ano mo, hindi ako makakapayag. Wala silang karapatan na tatuhin kayo ng ganyan. Konting panahon na lang, Nay. Mabibenta na natin yung supermarket. Kailangan, anak. Tumatakbo ang metro. Pag nagising si Robert, tapos na tayo. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala lahat ng pinaghirapan natin. Magtatagumpay tayo, Nay. Sana nga. Para makatakas na tayo. Betsy! Betsy! Walang hiya ka, di ba may usapan tayo? Hindi mo gagalawin ang mga empleyado ko. Proprotektahan mo sila, di ba? Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Oo nga. Baka nakakalimutan mo, hindi mo na pag-aari ang supermarket. Ba't may epal ka? Oo, hindi na pag-aari ni Gina ang supermarket. Pero yung mga empleyado, hindi niyo sila pwedeng basta nalang tanggalin na walang basihan. Ano to, Gerald? Umiiyak ka dahil nagsumbong sa'yo ang kapatid mo? Hindi lang si Tolitz. Pati na rin ibang nagrereklamo sa pamamalakad niyo. Wala akong pakialam. Ako na ang bawang may-ari ng supermarket na to, kaya wala kayong magagawa sa mga desisyon ko. Demonyo! Talaga! Ano ba? Gina, tumigil ka! Ano ba? Nagbabaliw ka na ba? Tama mo! Wala ka ng karapatan dito eh. Ba't nagdangangak-ngak ka? Sige, subukan mo saktan ang asawa ko. Ako makakarap mo. Wala ka talagang kwenta, Gina. Nakatago ka sa saya ng asawa mo. Buti na lang hindi ikaw yung naging ama ng anak ko. Sa pinagagawa mo, kinahihiya ka na ngayon ng anak mo. At pagsisisihan ng anak mo na ikaw naging ina niya. Ah, ganun. Kung wala na kayong sasabihin, makakaalis na kayong mag-asawa. Bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga security guard. Siyempre yan ang gusto mo. Kasi akala mo habang buhay mo matatakasan lahat ng kasamaan mo. Pero hindi ako papayag. Habang nabubuhay ako, babantayan ko lahat ng kilos mo. Eh, di bantayan mo. Ako na nga palang may-ari ng supermarket na to. Kaya get out.